Nangangamba ang ilang jeepney drivers na mawala ng kabuhayan matapos ang deadline ng PUV consolidation sa April 30. Samantala, mga tsuper na mamamasada gamit ang traditional na jeepney, huhulihin ayon sa LTFRB. Narito ang report ni Denise Abante. Mahigit 30 taon na raw sa pagmamaneho ng pampasaherong jeep ang 58 anyos na si Mang Jackie. Sa pamamasada ng jeep na niya na pagtapos ng pag-aaral ang 3 anak at dito patuloy na kinukuha ang pagpapaaral sa kolehiyo ng bunsong anak. Ang kanyang arawan nakita sa pagbaboundary at umano'y kakarampot na kinikita ng asawa sa isang kumpanya ang tanging pinagkukunan nila ng mga gastusin. 800 pesos ang dapat na maibigay ni Mang Jackie sa kanyang operator kada araw at ang maiuuwing kita depende kung magkano ang matira sa maghapong pamamasada. Menos pa rito ang diesel ng jeep. Hindi pa rin daw niya tiyak kung consolidated na ang ipinapasadang jeep kaya pangamba niya ngayon na hindi makabiyahe sa May 1 sakaling hindi pa consolidated ang minamanehong jeep. Ay, wala kundi kailangan araw-araw kumita. Ay, siyempre, pag hindi sila sumunod, parehong mawalan. Halimbawa, may pangailangan, bibilin o mabili agad, may kita ka sa araw-araw. Sabi ng LTFRB 4A, wala na raw talagang extension pa ang jeepney consolidation kaya kailangan ng sumunod ng mga tsuper at operator. Ang prangkisa po, gagaya ng alam nating lahat, is only a privilege given by the government for certain individual or entities para mag-operate to operate a public utility vehicle. Prebihiliho lang po to. So lahat po ng hindi po nag-consolidate na ayon po sa ating mga MC, ito po ay makakansela or this will be revoked, cancelled, and reverted back to the state po. So they will be considered as colorum or their operation will be illegal po. Kung si Mang Jackie hindi pa tiyak kung consolidated na ang minamanehong jeep, ang unit naman daw itong minamaneho ni Rico, napilitan lang daw magpa-consolidate. Mas gusto pa rin daw niya ang single franchise. Binigyan kami ng ultimatum na deadline, ay napilitan kami mag-consolidate. At saka isa pa, ayaw namin sa phase out ng jeep. Ay bakit ho kami papayag diyan? Ito kumikita na kami dito, buhay na kami din Simple lang naman ang gusto namin mga driver Yung makasurvive kami araw-araw, mabuhay yung aming pamilya ng marangal, ayos na yun sa amin. Kung maaari naman ay huwag naman agad-agad. Dapat pag-aralan munang mabuti na yung karapatan ng mga bawat may mga sasakyan, operator at driver, huwag namang masaalang-alang. Ayaw namin ng konstitusyon kami mahahawakan, wala kaming karapatan. Pero doon sa modernisasyon, okay kami dyan, di kami natutol dyan. Ayos yan, okay yan. Sa kabila ng ilang mga hindi sumasang-ayon sa jeepney consolidation, nagbabala naman ang LTFRB 4A sa mga pampasaherong jeepney at public utility vehicles na bibiyahe sa May 1 na hindi consolidated. Baka mahuli po kayo, gagaya ng sinasabi ko dati, Ma'am Denise, na malaki po ang multa pag nahuli po kayo ng ating mga enforcement agencies for operating as a colorum vehicle. So pinapakiusap ko po, nananawagan po ako dun sa mga kasama nating mga operator, drivers, or lahat ng stakeholders natin na gustong magpa-consolidate into one single entity ay bukas po hanggang tuwing Sabado po hanggang April 30. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.